what is up mga man? Welcome back sa ating channel. So yun, bali ngayon wala muna tayong issue-shoot. So focus muna tayo sa ano natin, project car. Na ano, bali ngayon kasi ano, basic upgrade lang tayo. Ano, intake manifold. So papalit tayo ng intake. Yan, yung intake manifold niya, palitan natin yan. So pang VTI ang ipapalit natin kasi mas maganda daw yung airflow. Yun naman ang sabi nila. So andito yung intake manifold. So ayan yung intake manifold natin. Ni-repaint lang natin ng itim, pero mukhang iba yung kinalabasan. So pang VTI na siya, pang mga 1600s na VTEC yun. Hindi naman 1600s pero pang VTEC siya. Yan. So yan, mas maganda daw kasi yung airflow dito. And may kasama ng fuel rail and injectors, tas throttle body. Kaso yun, hindi kasi papasok yung IAC valve or yung IACV ng pang LXI dun sa VTI. Kasi yung IACV ng LXI, ito, kasama siya sa throttle body. Yan. And yung pang VTI, ito yung throttle body niya. Walang IACV dito. Walang pag-mountan. Yan. So, ang IACV kasi nito mga ito nandito sa likod. Yan. Yan. So, medyo may kamahalan kasi yung IACV na yun. And hindi pa naman tayo mag-VTEC head kung papalarin man. So, ano muna to? Tatakpan lang natin yan. Kumbaga papatayin natin tong butas na to. Yan. Para walang sisingaw, walang singaw na hangin, yun. Kasi dito yung throttle body natin. Yan. Malinis-linis na rin yan. Hinugasan natin. Yan. Ayan, let's go. Sana nga may dagdag kahit unting performance lang naman. Magandang upgrade daw kasi yun sa mga LXI. So yan, bali ano, lagyan ko muna ng markings yung mga tatanggalin natin para hindi rin ako malito-lito. And may mga conversion na mga mangyayari unti, pero check natin mamaya once na natanggal na natin para makita natin kung ano yung mga kung may papalitan or may mga dudugtungan tayong wires. Yun. So ayan mga man, naglagay lang tayo ng ano, palatandaan dito sa mga sakit na injectors para di natin mapagpalit-palit. And ito sa sensor na to naglagay ako. Map sensor ata to, hindi ako nagkakamali. Kasi magkaparehas sila halos nung sa TPS ito. So magkaparehas na design. So baka mapagpalit natin. Pero ewan ko lang kung papasok tong sakit na to dito. Pero yun, mas maganda nang may ano yan, palatandaan. Kasi itong IACV ba naman yung sakit niya. So okay lang yun kahit walang palatandaan. So yung tanggalin muna natin tong intake natin. Tapos drain din tayong coolant bago matanggal yung manifold. Kasi yan, may papasok na tubig dito eh. So yun, tanggal intake, yung fuel rail siguro tira na natin dyan. Tapos check na lang natin kung anong gagamitin natin ano. Pero baka itong injectors na lang din natin, hindi na muna yung pang VTI. So yun, let's go! Bale yan, natanggal na natin mga sakit. Tanggalin din natin tong cable, tong hose, yan, mga hose niya. Preno to eh. Ito yung papunta dito sa, kalimutan ko na kung anong tawag, parang purge tank. Dikit na dikit dito parang sa taas.
Ewan ko, pero mas mahaba daw to eh, unlike sa BTI. So, testing natin kung papalag to. Kung hindi, palit tayong cable. Pero papalag siguro yan, i-adjust na lang natin. So yan, pinadrain na rin natin yung kulan. Ito yung hose niya. Tapos tanggalin na rin natin to para sa fuel rail. Ayun ko lang may tuturong gasolina dito. Meron niya. So ingatan nyo yung washer niya dito. Ito washer. Ewan ko lang meron sa kabila. Ay wala sa kabila. Yan. So tornilyo niya ay nut niya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 apat sa taas, tas 3 sa baba. Ayun. 1, tas yung sa gitna, tapos ito. Yan. Lang. Tanggalin na natin. Napaluwangan ko naman eh. Tapos tanggalin natin yung hose ng PCB valve. Yung tanggal na. Yung sumasama. Ito yung gasket nya. Palitan na rin natin to. Yung. So yan, tinanggal lang natin yung mga natirang gasket ng intake. Okay naman na. So ito siya. Ito yung gasket niya. Kapalitan na lang natin to. Nipis lang pala ano. Yan. Grabe, ang dumi. So kahit pa paano nalinisan na natin. Ito ang intake ng LXI. So ito yung intake ng pang BT. Ayan o. Mas maganda daw airflow dito eh. Parang side exit kasi ito kumbaga. Kasi ito pataas. So yun. Yun lang naman. Tignan na lang din natin kung may pagbabago sa performance. So ito yung sinasabi ko, throttle body nya magkaiba. Linisin na rin natin tong throttle body. Hindi pa naman siya maganit. Smooth pa din. Pero madumi-dumi na rin yan. Tapos injector nya, linisan na din natin. Ang lalagay na lang natin tong pang LXI din. Yung pang VTI hindi na muna. So yun lang naman. Try nga natin baklasin. Yan na, natanggal na natin. So apat lang yun, dalawang nut. Tapos dalawang bolt. Yan. Tatanggal na yung throttle body. Dito sa fuel rail, itong number 10 lang naman na nut. Tapos yung mga bracket nya na gis din. So yan. Bale, bubuuin na natin to, itong intake na to. So ang lalagay natin throttle body ito. Pero lilinisan muna natin kasi medyo madumi na rin. Yun. Bale, tatakpan natin to. Yan. Tatakpan natin yan ng plate, flat bar, para walang lulus, walang sisingaw na hangin. Magkaiba pala yung gasket nila. So, bili tayo ng bago rin. Ito pang BTI. Ito yung pang LXI. Napunit kasi. So, lilipat lang natin to para sa fuel rail natin. Itong sa throttle cable niya, ewan ko kung paano diskarte natin dito mamaya. Pero kung sakali pwede na natin ipagpalitin din yan. O, diba? Di bali dito yung TPS nya, map sensor. Oh, walang IACB talaga. Ang IACB nya dito sa likod. Unlike ito, nasa throttle body lahat ng sensor.
IACB, TPS, map. So nalinisan na natin mga man. So all goods na yan. Ang problema na lang natin ano, itong gasket nya ito, kasi napunit natin siya nung tinatanggal natin. And magkaiba pala sila ng pang BTI. Ayan, parehas naman ng mga butas. Dito lang nagkaiba na parte sa may IACB banda to eh. Mas malaki pala yung pang LXI. So bumili na lang ako ng Velamoid. Yan. Yan. So kinopya ko na lang yung ano pang LXI, tas yan lalagay natin. Yun, cut muna natin to. Alright, so yan na mga man, ilagay na natin. Yan. Naglagay lang din tayong maliit na Betagrip, manipis lang. So feeling ko kailangan natin palitan to kasi nakaganyan design nya, diba? Tas dito manggagaling yung kable. Parang dito siya papasok pag ano, parang pangit. Dapat iikot pa rin siya dito. So nakaganon kasi yan eh. So pag dito sa original na throttle body ng BTI, pag ganun yung kable, dito maglalak. Itong sa atin pag ganun. So pag ganun yung kable, dapat iikot siya. So baka pagpalitin natin ito tsaka ito. Lagay na rin natin to injector. Nalinisan na rin natin. Lagay lang natin tong mga rubber nya dito. Yan na mga man, buo na yung manifold natin. So sasalpak na lang natin yan. Yan. Naglinis na rin tayong injectors na 4. Tapos ito, pinagpalit natin yung lagayan ng throttle body. Ito, lagyan na rin natin ng takip yung likod. Yan. So, yung lalagyanan ng IACV nya dapat. Tinapalan natin para walang sisingaw. Tapos yun lang naman, all goods na yan. And nakakuha na rin tayo ng gasket, para lang siyang ano, cardboard paper. Hindi yan, hose ng PCB natin yan. Tapos okay naman yung mga hose na iba. Yun lang. So salpak na rin natin to mga man. Let's go. Nalagay na natin yung gasket nya. Right, so mga man, bali na assemble na ulit natin yung manifold natin. So nalagay na natin yung mga sakit na injector, yung mga hose na kailangan. Ito PCB valve, ito ewan ko kung ano to eh, pero gasolina yung lumabas dito eh. Tapos itong brake booster. Tapos yun, natakpan natin yung IACB nya. Ito hose papuntang purge tank. Tapos ito, iniba lang natin yung lagayan ng throttle cable para sumakto. Dito kasi talaga yung bracket niyan, kaso wala tayong pang VTI na bracket. So ito muna ginamit ko, pang LXI pad. Saktong may butas tong fuel rail, doon na lang natin ilagay. And ano ba, naglagay na rin tayong coolant ulit. Biblig tayo mamaya. Tapos check natin yung calibration ng TPS kung nagalaw. Pero hindi siguro, di naman natin tinanggal yung mga sensor, mga socket lang. So yan yung map, TPS. Tapos sa baba yung IACB. Yan. Tapos naibalik na rin natin to. May shapa pa palang isa to andun. Hindi ko lang napansin nung tinanggal natin. Tapos ito, pinatay na natin to. And naibalik na rin natin yung hose. Yun lang. Wapo na rin tignan. Mas magandang airflow. Check natin yan. Ito na lang, din na lang natin balik yung intake. Ito yung sensor nya. Puno na naman. Tinisan na rin natin ito mamaya. So check natin yung TPS. Bale ito yun eh. So dapat pala naka-on yung ignition sa loob. Yeah. Ay. Tapos dito kasi sa gitna manggagaling yung signal yan, yung red wire na nabalatan na rin natin para ma-check natin. Yung yellow positive yan, tas yung green ground. So
nanggagaling kasi sa ISO yung kuryente yan, kaya hindi yan 12 volts ang lalabas. Ang lalabas lang dyan, ano, 5 volts lang yung na-search ko eh. Ayun, sakto, 5 volts. Tapos itong gitna, yan na yung sa signal nito. So itong isa ground lang yan. So lipat mo na yung tester sa bus, may positive. Tapos check mo yung green. Yun, may ground siya. Tapos dyan, check natin yung TPS natin ngayon. Yung na-search ko yung at rest nito or yung close throttle, dapat nasa ano 0.5 volts yun. Tapos pag once na full throttle to, ano dapat siya 4.5 volts. So yan. So yan, sakto 5.5 volts at rest. Yung gitna ang check natin. Yan. Tapos pag saglit lang So ayan, 0.5 volts kapag at rest siya. Sabay kapag full throttle natin. Yan, 4.5. Naka full throttle yan. Tama lang naman. Pag binitaw, 0.5. Yan. 0.5 pag nakabitaw. Tapos pag full throttle, 4.5. Alright. So double check lang tayo. Mukhang okay naman. Maya na natin lagay yung intake. So ano muna, try natin kung i-start. Let's go. Start ka kaya? Start. Ayos naman yung idle niya, cold start 1K. Right, ayos na mga man. Nagbi-bleed na tayo. Tapos mamaya test drive na natin. Let's go. Test drive lang natin. Hindi naman ako nag-expect na todong pagbabago sa performance. Siyempre intake lang naman yung pinalitan. Pero yun, tignan na lang natin kung may nagbago. Sa ngayon naman, stable lahat. Stable mga idle, pati pag nag-aircon tayo, stable siya. So, yun. Alright, so yan na mga man. Nagte-test drive na tayo. So, napansin ko sa kanya medyo mas responsive yung throttle natin ngayon. Parang wala siyang delay. And di ko rin napansin kung may pinagbago talaga sa performance eh. Pero mukhang meron siguro, very light na hindi natin mapapansin. Pero okay siya.